Naku po mga kababayan, VP Inday Sara Duterte ipoproclaim na? Naku po, uupo na at papalitan na nga ba itong si Pangulong Marcos mga kababayan? Naku. Mantakin mo kasi mga kababayan, usap-usapan kasi ngayon sa mundo ng social media. Itong tila ba'y yung ating mahal na Pangulo ay wala nang appearance sa media kabayan. At kung may lalabas man silang video or picture ay, naku po, tila ba'y noong nakaraan pa. Naku. Kaya hinahanap itong ating mahal na Pangulo ngayon mga kababayan. Kung totoo bang nasa St. Luke's Hospital raw ito? Naku po. Baka sasabihin na naman na fake news tayo mga kababayan ha. Nagre-rely lang tayo sa mundo ng social media mga kababayan. Yung mga napansin ng ating mga kapwa Pilipino nang hinahanap ang Pangulo mga kababayan. Kaya oras na ba na ipoproclaim na si VP Sara mga kababayan? Di ba? Ang bihira. Kaya eto, panoorin natin tong balitang to ng Pinas News Insider mga kababayan. At etong birada ni Atty. Guanzon na tila ba'y nasaan na nga ba ang Pangulo? Eto, pakinggan natin kabayan. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos ang usap-usapan at kumakalat ngayon sa lahat ng social media platforms at maging sa mainstream media ang di umano'y totoong kalagayan ng kasalukuyang Pangulo na si Marcos Jr. Vice President Sara Duterte pinaghahanda na at posible na di umanong manumpa anumang oras bilang bagong Pangulo ng Pilipinas kapalit ni Marcos Jr. At Rowena Guanzon may malaking pasabog sa publiko na dapat malaman ng taong bayan. Para sa buong detalye, panuuri ng full video. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ayon pa sa kumpirmadong balita at nakalap nating source online, ingatan si Sara, anytime maaring magbago ang takbo ng kapangyarihan. Naglabas ng matapang na paalala si dating COA at COMELEC Commissioner na si Rowena Guanzon tungkol sa seguridad ni Sara Duterte at hindi ito basta ordinaryong pahayag lamang kundi tila may laman na babala sa likod ng umiikot na galaw ng politika sa bansa. Ayon kay Guanzon, kailangan pang mas paigtingin ang pagbabantay kay Sara sa bawat kilos nito dahil sa posibilidad na may mga mangyayaring maaring biglang mag-angat sa kanya sa mas mataas na posisyon. Sa kanyang direktang salita, malinaw ang mensahe, ingatan si Sara lalo na sa kanyang mga lakad dahil anumang oras ay maari umano itong manumpa. Hindi rin niya itinago ang kanyang pananaw na ang mga kaganapan sa politika ay hindi laging sumusunod sa inaasahang timeline. Sa halip, may mga pagkakataong biglang bumibilis ang takbo ng mga pangyayari. Binanggit pa niya na posibleng hindi na umabot sa nakatakdang eleksyon ang pagbabago ng liderato at maaring mapaaga pa umano ito bago ang taong 2028. Sa ganitong konteksto, iginiit ni Guanzon na dapat maintindihan ng publiko kung bakit kinakailangang higpitan ang seguridad ng Vice Presidente. Hindi ito simpleng pagpapakita ng kapangyarihan, kundi isang hakbang na nakaangkla sa posibleng banta at sa bigat ng responsibilidad na maaring bumagsak sa balikat ni Sara anumang oras. Sa mata ng maraming taga-subaybay, ang ganitong pahayag ay hindi lamang paalala kundi tila indikasyon na may mga pwersang gumagalaw sa likod ng eksena, mga galaw na hindi lantad ngunit may kakayahang baguhin ang direksyon ng pamahalaan sa isang iglap. Habang nananatiling tikom ang iba pang kampo sa isyong ito, patuloy namang umiigting ang usapin sa social media kung ano nga ba ang tunay na kalagayan sa loob ng administrasyon. May ilan ang nagsasabing ito ay simpleng opinyon lamang
Ngunit may iba ring naniniwala na may mas malalim itong pinaghuhugutan. Sa huli, panawagan ay malinaw. Hindi lamang ito tungkol sa seguridad ng isang opisyal, kundi sa katatagan ng buong bansa at sa gitna ng mga bulong-bulungan at posibilidad. Isang bagay ang hindi maitatanggi kapag ang politika ay biglaang kumilos. Ang epekto nito ay ramdam ng bawat Pilipino. Sa ating presidente. Kung may presidente, siya na pala presidente. Ewan ko, hindi nga bumati nung ng Easter Sunday. Ba? Eto na nga mga kababayan, no? Yung tila ba'y hinahanap ni Atty. Rowena Guanzon, itong si Pangulong Bongbong Marcos Jr., mga kababayan. Mr. BBM. Oy, si BBM mo nga nag-greet sa akin. Hello, sir. Attorney Guanzon po, sir. Musta kayo, sir? Ha? Nag-iiling-iling siya. Hindi daw totoo, napatay na siya. Ay, hindi naman po namin sinabi, napatay na kayo. Ang totoo po, ang tinatanong ng mga tao, President BBM, ay ilabas naman ng inyong Executive Secretary ang inyong state of health dahil nasa Tama. konstitusyon yan. May Tama. right to information ng mga tao dyan. Tama. At saka kagaya nung kati si Fidel Ramos, si President FBR, nung nagka-routine surgery siya, Yeah. he was under general anesthesia, nag-report sila to the people. Yeah. Nagpasabi siya sa Congress na siya ay mag-undergo ng surgery, that he will be under general anesthesia and therefore temporarily incapacitated. Yeah. Dahil po sa konstitusyon, mga kababayan, pag ating pong Pangulo ay temporarily incapacitated dahil under anesthesia siya, ang automatic po sa konstitusyon na ang Vice President ang magte-take over automatically ng opisina ng Presidente. Hindi po ang Executive Secretary. Ang Vice President po ang may katungkulan yan. Kaya po natin tinatanong, nasaan si BBM? Naku po mga kababayan. Di ba? Kaya pala mga kababayan, no, pinare-ready na po ni Atty. Rowena Guanzon itong si BP Sara. Mantakin mo kasi kabayan, di ba? Mag-almost a week na po mga kababayan. At yung ipinapalabas pa nilang video sa mala Pangulo, ay naku po, tila ba'y hindi bago mga kababayan. Kaya pinagsagawan ngayon ng ating sabayang Pilipino na dapat live raw po. Na lumabas si Pangulong Marcos Jr. Eto, panoorin natin to mga kababayan ha. At eto na ngayon mga kababayan, no? O, di ba? Nag-rant yung mga sambayanang Pilipino sa social media na nasaan na yung Pangulo at kumusta yung health niya. Ay eto, kakapost lang to mga kababayan na yung ating Pangulo ay in-interview ng harap-harapan ni Auntie Claire Castro. Eto, panoorin natin. Para sa mga kababayan, nagmamahal sa iyo, sir. Nagmamahal sa iyo, kamusta sir. po ang kalisigan? Ganun pa rin. Yun na nga, I'm struggling kasi ayoko tumaba ulit. Nawala na yung taba ko, baka babalik. Grabe. Ayaw niya raw niyang tumaba ulit mga kababayan. Ang bira, no? Dapat mga tumaba ka, Mr. President, kasi yung katawan nyo. Samantala mga kababayan ha, if you don't mind, yung reaction mga kababayan, no? Kitang-kita nyo naman, di ba? Punong-puno ng react. Tila ba yung iba mga kababayan ay hindi naniniwala sa interviewing ito nila Auntie Claire Castro kabayan. Kasi dinidiman mga kababayan na dapat live. As in live talaga na magsasalita yung Pangulo. Di ba? Eto, pakinggan natin sila kabayan. So that's what I'm taking care of. But I want to magpapasalamat naman ako sa mga nag-aalala sa akin. Huwag niyo pong masyadong siniseryoso. Alam mo naman ang social media, palabiro yan eh. At wala po tayong problema. I'm back to my regular exercise. I've been back to my regular routine for the last 3 months na ito na patuloy lang yung aking ginagawa. Doing my usual, watching my health, making sure that I'm always ready to do the work. So, yung diet nyo, sir,
Oh, Wala regular na, okay na po? Wala nang bawal. Matagal nang wala na. Burger, More than 1 month na akong walang bawal. Well, hindi, actually, wala naman talagang bawal. Marami lang suggestion. Iwasan ko itong ganito, iwasan mo yung masyadong mantikain. Pero wala na yun. Hindi ko na masyadong iniisip na yun. So, para sa mga Ikaw kabayan, ano sa tingin mo? Diba? Diba? Ang bihira mga kababayan, di po ba? Yan yung komento ng mga sabayang Pilipino mga kababayan na punong-puno ng haha reaction. At eto mga kababayan, tuloy tayo kay Attorney Ruela Guanzon at Miss Cathy Binag na kung saan ay hirap na ang taong bayan na saan ang tulong at solusyon ng ating pamahalaan. At syempre, nasaan na din ba talaga yung ating Pangulo? Eto. Itong week na to ay sinisurvey ko yung mga Grab drivers. Andito na naman yung kaibigan natin na si Cathy Binag. Ayan. Magandang umaga sa inyong lahat, Oo. mga kababayan. Nagsisurvey ako ng mga Grab driver. At lahat sila, parehas ang sinasabi na yung kita nila ay nabawasan by 1,000 to 1,500 a day. Grabe yun, Cathy. Sa 1,000, ilang pagkain na yun at pamasahe ng mga estudyante nila, di ba? Kaya itong crisis na ito, ano ang sagot ng ating gobyerno at ni BBM? At saka Correct. pala, Cathy, nasaan si BBM? Nako, yan ang tanong ng taong bayan. Auntie Claire, you need to come out. O kaya, proof of life. Yan. Para matigil na yung mga issue ngayon dito na lumalabas sa social media, mga tanong ng mga kababayan natin na nasaan na ang ating presidente, ano na po ang kalagayan ng kanyang kalusugan, at bakit ho imbes na talaga naman na lumabas siya at nang hindi na magkagulo or mag-isip pa ng kung ano-ano ang kababayan Puro natin. iwas eh. Okay. Oo. Yun yung pinakamali eh. Iwas, bawas. Di ba? May Lumabas na po kanina mga kababayan, no? Yung tila ba interview ni Auntie Claire at yung si mahal na Pangulo. Mahal na Pangulo mga kababayan kasi di ba mahal na eh. Mahal na yung mga bilihin natin, mahal na lahat. Di ba lumabas na sila kanina mga kababayan? At syempre, yung comment section mga kababayan ay punong-puno pa din ng tila ba ay nag-atubili mga kababayan maniniwala. Di ba? May nag-comment pa doon mga kababayan na AI raw. Dapat kasi raw mga kababayan live na makita nila ang Pangulong Marcos Jr. mga kababayan. Di po ba ikaw kabayan? Di ba? Anong gusto mo? Para magkaalaman na. Di ba? Matakin mo mga kababayan, di ba? Baka sa bandang huli, yung si BP Sara, mga kababayan. Di ba? Papapalitan na yan si Marcos Jr. Di po ba? Di ba? karapatan naman po sa ating konstitusyon na magpaalam ang ating presidente ng kanyang status ng kalusugan niya. Dahil po nakakatakot yung sakit niya, diverticulitis, at sinasabi pang may nagsasabi pang cancer na siya, stage 4. Hindi po naman nakakatulong yung mga sagot ni Attorney Claire na he's okay, he is well, at chuchuchu. Ipakita na lang po ninyo sa amin para matigil na po ng kaka-rumor mongering ang mga tao na sinusukat na po siya ni St. Peter. Yun. Kaya, ayan. Oh, hi, BBM. Attorney Guanzon po, BBM. Ayan, kaharap ko ngayon. Pero, video clip ito yata, last month pa eh. Kaya mga kababayan, itong crisis sa fuel ay, ito na, talagang gutom na. Gutom na talaga mga kababayan natin. At, ang ayuda na sinasabi nila ay hindi naman dumarating. Dahil yun nga, ang pinakapuno at dulo nitong problema ng Pilipinas ngayon ay pera. Yes. Kasi Mama Bing, ang problema kasi right now, ang sweldo ng mamamayang Pilipino ay hindi tumataas, pati ang kinikita ng mga negosyante. Pero ang bilihin? Ang commodities natin, ngayon yung gasolina natin, nakakatakot yan. Kasi
para tayo ay magkaroon ng mga supplies, logistic, kailangan ng halos crudo. doble pala, no? Inflation Yes, rate. yes. Na dati Pebrero ay 2 point something% lang, ngayon ay 4.1% na. Exactly. At Sobrang na-feel na po yan kahit po ng middle class. Yung nga sinasabi ko, Kati, the new poor, the middle class is the new poor. Kaya yung sagot ng gobyerno sa atin, ni BBM, na magtipid-tipid tayo, unfair naman po yan, sir. Na kami yung pinagtitipid ninyo. Tapos yung magnanakaw dyan, business as usual. Exactly. Ang dami pang bumibili ng maleta. Grabe kayo. Correct, Itigil nyo naman yung pagnanakaw sa kaban ng bayan para may pang-ayuda. Di ba? At saka kagabi, no, not kagabi, kahapon, kausap ko si Miss Cora Guidote. Kailangan daw natin i-alerto ang tao kasi bakit daw na parang nagno-normalize na sa Brit ang presyo ng crudo. Pero sa Pilipinas, pataas ng pataas. Uncontrollable. Walang bumababa Di ba? Ako po, Sabi mama. hindi na magkukolekta ng excise tax. Excise tax ay 10 piso yan bawat litro sa gasolina. Wala pa naman Hindi pa rin, yung mga, di ba, kaya nakita ko yung galit na galit si Senator Lauren Legarda. Parang naiiyak na siya sa galit. Kasi dun sa hearing nila, halos palaroy-laroy lang yung mga Department of Energy na mga opisyalis. Wala pa daw yung head of agency. At para bang yung kanilang mga slideshow daw doon hindi naman po accurate. Wala naman silang sagot kung ano talaga ang ilan talaga ang supply. Alam nyo, pag sinasabi nilang parating na yung barko galing ng Serbia na may fuel, ang tanong po, number 1, kailan? At kailan po yan marirefine? Kasi isa lang naman refinery natin, yung Petron, di ba? Kaya, kailan pa yan? Ngayon, pataas ng pataas. Wala namang pababa kasi pataas lang ng pataas. Di ba? So yung kanta ng spaghetti Pataas. Wala nang pababa Pataas lang ng pataas. At mga kababayan, gutom na po talaga. Kaya po itong ating gobyerno ngayon ay dapat po hindi lang gising kung hindi alert, aware, and awake, di ba? Kaya lang, it doesn't help talaga. Hindi nakakatulong na itong gobyerno ni BBM ay hindi naman siya pinapakita that he is the one in control. Di ba? Kasi, kaya mga tao, tuloy, meron na tayo ngayong anxiety, tinatawag sa nation, na hindi natin alam kung bukas baka wala ng gasolina, stop na lahat, wala na makain yung mga driver, mga pamilya nila. O yan, narinig ko, Kati, magrarasyon daw si BBM. Kasi nung martial law, Kati, hindi ka pa siguro, teenager ka pa lang. Baby pa. Siyempre dumaan kami doon, di ba? 70s kami. Nagrasyon din si Ferdinand Marcos. Yan. So, yan naman siguradong gagawin ni BBM kasi may nag-announce na yan na pag hindi pa ito ma-solve, magrarasyon na siya. Ang tanong din, magrarasyon ang gobyerno, kanino at magkano ang presyo? Di ba? Kasi hindi naman niya kontrolado ang presyo dahil private naman ang may-ari ng mga gasolina, di ba? Yun nga sinasabi natin. Kolekta kayo ng kolekta dyan ng excise tax tapos hindi nyo naman ginawang parang specific na pondo pang reserve sa fuel crisis. O ayan, wala tayong pang-ayuda ngayon, di ba? At saka, Mama Bing, ano yung sinasabi nila? Kasi di ba may pinasa silang batas na energy emergency something. Ano na nangyari emergency national energy fuel emergency o something, national something. emergency crisis. Diba? Pero parang di naman natin naramdaman. Second, sana lang, Correct, mga kababayan. hindi na nga sana, dapat talaga ginagawa nyo to at hindi na to hinihingi ninyo ng Tamang-tama, mga kababayan. No? Di ba nagdeklara na yung ating Pangulo ng national energy crisis, mga kababayan? Bali ganon. Pero tila walang impact, mga kababayan. Di po ba? Tila mas lalo pa tayong kawawa. Di ba? Ang bihira, tapos nagbalita pa sila na, di ba, nakausap na nila yung Iran, mga kababayan, na pwede nang, di ba, luwagpas yung barko ng Pilipinas dun sa Strait of Hormuz, mga kababayan. Pero wala pa rin. Hindi pa rin bumababa, mga kababayan, di po ba? Di ba?
And then ngayon mga kababayan, di ba, nag-declare na ng ceasefire, di ba? Si President Donald Trump mga kababayan ng 2 weeks ba ata yun? 3 weeks? Hopefully mga kababayan, no, na bababa na. Pero pag di pa rin to bababa kabayan, naku po. Ito na lang masasabi ko mga kababayan, naku po. Mamayang Pilipino na maging transparent po kayo sa kalagayan ng sitwasyon natin sa Correct. ating bansa, lalo na sa Correct, mundo. correct. Kasi ang hirap po na ang nangyayari sa atin ngayon, napaka-late po ng ating mga decision making, wala tayong pagpaplano. Anong mangyayari sa atin? Hindi ho, remember, almost 80% ng bansa natin ay hindi mayaman. So paano lang ho yung hindi nakaka-afford na biglang may mangyaring recession? Or Yun. Oo, bumagsak yun lang. na. Saan pa nga ba ang papunta na tayo sa recession? Dahil ang mga negosyo ay syempre nagko-constrict na. Paliit na paliit dahil sa mahal ng krudo at gasolina. Sino na lang po magsusurvive niyan? Magsasara na po maliliit na negosyo niyan. Yung taxi driver ko kanina sa Grab, sabi niya maghahanap na lang daw po siya ng bagong trabaho kasi 500 na lang ang neto niyang kita araw-araw, 18 hours pa siya nasa daan. Grabe na yun. Less than minimum wage yun. Oo. Kasi dati daw sa COVID, hindi nga sila nakakalabas pero hinatidan sila ng pagkain nila araw-araw. Ngayon, sila kakayod pa ng 18 hours para lang maka-earn ng 500 pesos na lang naman. Kaya, pasalamat tayo, meron pang Mayor Isko Moreno dyan sa Maynila, di ba, Kati? Na na binigyan mabilis na. gumalaw. Ang bilis, binigyan na yung mga driver ng jeepney ng average nilang kita. Tapos, nilalagyan ng krudo ang kanilang jeepney at ikot ng ikot sa Maynila, wala nang bayad ang mga tao. Yun. Yeah. Kaya, 5 stars Good. award Kay si Mayor Mayor Isko Isko Yorme Moreno sa amin dito sa Usapang Matino sa Radyo Agila. Ma'am Phil, ikaw ang tanong ko sa'yo. Di ba ako not for anything else. Kasi ang nakikita ko ngayon na ginagawa ng gobyerno, mas more on optics. Yung parang ang importante sa kanila ngayon is maproteksyonan ang Image ni rather BBM. than maging Correct. honest sa totoong nangyayari sa atin. Ako mas gusto kong alam ko na, kahit hindi pa nangyayari, maghanda na ako, di ba? Oo, Kesa kasi yung last minute. Oo, kasi syempre mahirap ang Pilipino. Karamihan mahirap. Kung wala naman pong yung tinatawag ni Senator Loren kanina sa usapan natin, yung subsidy ba? Yes. It can come in different forms, di ba? Kasi pwede namang yung mga bus papuntang probinsya. Pwede namang di bayaran ng gobyerno ang pamasahe kahit one way lang, hindi ba? Pinapasa malaking po tulong na lahat yun. sa LGU, sa mga cities at towns. Alam nyo naman, hindi naman ho lahat ay may kaya. Hindi naman lahat first class cities or towns. Kaya, hindi unfair po yung ginagawa ni BBM sa atin. Number one, di natin alam ang tunay na sitwasyon dito sa energy crisis at ang mga solusyon ay hindi naman po nila talaga nilalatag sa atin. Ngayon, yun nga sinasabi ko, Kat, na wag na lang magkolekta ang BIR ng income tax this year, yun sa mga Correct. income level below 1 million. Kahit Correct. mag-file ka ng income tax, wala na lang munang babayaran tax. Correct. Kumbaga, palugit na lang yan, di ba? Tama. Kasi ang hirap ang dami nating tax. Oo, may Tapos, bat. wala naman tayong upbringing. At saka, Mama Bing, alam mo, Stop na yung bat? yeah. Ang nakakalungkot, bakit di tayo gumaya sa Japan and Korea na very nationalistic? Alam mo ba, ang bansa natin napakakumpleto. Una, meron tayong dagat, may ilog, flat land for us to plant o magtanim, 'di ba? Bakit natin kailangan mag-harvest or kumuha ng commodities sa labas ng bansa kung kaya natin Yun ang problema. i-improve? Sabi nga, lagi tayong import, pati pagkain, Yeah. import. Ang taas ng dollar. Exactly. Ang taas ng dollar. So, Walang itong value. bigas natin ngayon ay average 60. Grabe. Nung pumasok si BBM sa atin, magkano ba ang bigas? Sabi niya, magagawin niyang 20. 20, malapit na maging 1/4 yung 60. So, yung sinasabi natin,
import dependent pa tayo sa pagkain. Tapos umakyat yung dollar. Siyempre, bayad mo dun sa ina-imbak mo, di ba? Yung binibili mo from abroad na mga goods. Siyempre, dollar yun. Kaya, kahit OFW, hindi ho happy dito sa pangyayari kasi kahit marami silang pesos in terms of dollars, yung peso nila ay sa every 1 peso ay 73 centavos lang naman po talaga ang value noon. At samantala naman po mga kababayan, no, isa na namang good news to. Presidential preferences mga kababayan, 2028 elections. Sara Duterte, naku po, 35.9%, Rapi Tulfo, 18.5%, Lenin Robredo, pangatlo mga kababayan, 15.7% at Senator Bongo, 3.6%, Bam Aquino, 3.2%, Kiko Pangilinan 1.4%, Sanay Angara 0.7% at ako po, Riza Ontiveros pangwalo 0.4%, sinundan naman ni John McRemulla na may 0.3% at Bench Dizon na 0.1%. At yung undecided 19.4% mga kababayan. Nako po, tila may pahiya na naman dito si Madam Chair Riza Ontiveros mga kababayan Di ba? Tila ba'y naunahan pa siya ni Kiko Pangilinan mga kababayan? Pambihira, no? Di ba? At dito mo talaga makikita mga kababayan na yung ating VP Inday Sara Duterte ay panalo na talaga. Di po ba mga kababayan, mantakin mo yan 35.9%? Oh? Samantalang itong si Riza Ontiveros 0.7%. Oh, magkadikit pa sila ni Joy Belmonte mga kababayan, John McRemulla at saka Vince Dizon. Di ba? Di ba mga kababayan? Di ba? Ginalingan pa yan ni Madam Riza mga kababayan sa kanyang photo ops. Di ba? Yung nangisda pa siya. Or, di ba? Ano pa yung pinagagawa niya? Sumayaw-sayaw kabayan? Oh, pero walang effect mga kababayan. Kundi si BP Sara pa rin yung nangunguna kabayan. Kaya naman, nararapat talagang si BP Inday mga kababayan na umupo na bilang Pangulo ng Pilipinas. Diba? Kahit anong gawin pa nilang paninira dyan mga kababayan. Diba? Kung sino-sinong troll or bayaran ng administrasyon ngayon mga kababayan na sinisiraan si BP Sara. Ay nako po, no effect, walang effect. Kita nyo naman mga kababayan, still number 1 pa din kabayan. Di po ba? Ikaw kabayan, anong masasabi mo dito sa panibagong survey na to mga kababayan ng presidential preferences ngayong 2028? Mag-komento lang kayo sa baba at pag-usapan natin yan, kabayan.